Isang pindot lang sa cellphone ko at ang marangyang kasal ng asawa ko sa kabit niya ay naging isang pambansang kahihiyan. Habang nilalamas nila ang perang pinaghirapan ko para sa anak kong may sakit, nanonood ako mula sa dilim. Akala nila ay mahina ako, isang basahang pwedeng tapakan at itapon pagkatapos pakinabangan. Ngunit nagkamali ang mga ilustre. Ngayon, ako naman ang maniningil ng bawat patak ng luha ko. Handa na ba silang mabaon sa utang at kahihiyan? Paano kaya nila babayaran ang galit ng isang inang kinuhaan ng lahat? Ipamigay mo na lang sa aso ang tira-tirang pagkain na yan, Carlos. Katulad ni Maribel, wala na ring silbi ang mga luto niya rito sa bahay. Masyadong matabang, walang lasa, gaya ng pagkatao niya. Ang boses ni Doña Carmen ay matalim pa sa kutsilyong ginamit ni Maribel sa paghiwa ng mga sangkap kaninang madaling araw. Huminto ang mundo ni Maribel sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng silid kainan. Sa kanyang mga kamay ay bit-bit niya ang isang mangkok ng mainit na tinolang manok. Maingat niya itong niluto. Pinili ang pinakamagandang bahagi ng manok at hinaluan ng sariwang malunggay para sana guminhawa ang pakiramdam ng kanyang biyenan na dumaing ng pagod kagabi. Ngunit ang pasasalamat na inaasahan niya ay napalitan ng isang malupit na tawa mula sa kanyang asawa, si Carlos. Huwag kang mag-alala, Mama. Gatasan lang natin siya ng gatasan hanggat kaya natin. Tutal, utang niya sa pamilya ilustre ang pag-angat ng buhay niya mula sa putikan. Hayaan mo siyang magpakapagod sa kumpanya habang tayo ang nagpapasya kung saan mapupunta ang pera. Naramdaman ni Maribel ang biglang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang init ng mangkok na hawak niya ay tila lumagos sa kanyang mga palad, ngunit hindi niya maramdaman ang hapdi ng balat dahil sa mas matinding kirot na kumukurot sa kanyang dibdib. 4 na taon. 4 na taon siyang nagising bago pa sumikat ang araw. Nagtrabaho hanggang sa manginig ang kanyang mga kalamnan at tiniis ang bawat panlalait para lamang mapatunayan na karapat-dapat siyang maging bahagi ng pamilyang ito. 1 hakbang, 2 hakbang. Pumasok siya sa silid. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng katahimikan. Nang makita siya ng dalawa, walang bahid ng pagsisisi sa mukha ni Doña Carmen. Sa halip, itinaas pa nito ang kanyang kilay habang dahan-dahang humihigop ng mamahaling tsa. Nandyan ka pala, malamig na sabi ni Doña Carmen. Ilapag mo ang sabaw na yan at lumabas ka na. May mahalaga kaming pag-uusapan ng anak ko na hindi mo dapat marinig. Masyadong mababaw ang pangunawa mo sa mga usaping negosyo. Hindi nakakilos si Maribel. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa mga daliri niyang may maliliit na paso mula sa kalan. Mga sugat na natamo niya habang inihahanda ang pagkaing tinatanggihan ngayon. Dahan-dahang bumuka ang kanyang mga labi, ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, tila punong-puno ng bubog na bawat paglunok ay nagdudulot ng hapdi. Carlos, ang tanging naibulong niya. Tumingin siya sa asawa, naghahanap ng kahit maliit na depensa, kahit isang sulyap ng pagmamahal. Ngunit ang nakita niya ay ang parehong lalaking nangako sa kanya ng proteksyon na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong pagkayamot. Maribel, sinabi na ni Mama, lumabas ka muna. Huwag kang masyadong emosyonal. Nakakasakal na ang pagiging martir mo. Ang bulyaw ni Carlos. Sa sandaling iyon, ang mangkok sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas. Hindi ito isang mabilis na pagkakahulog. Parang tumigil ang oras habang bumabagsak ang porselana sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag nito ay tila ang tunog ng sariling puso ni Maribel na nagkakapiraso. Tumalsik ang mainit na sabaw sa kanyang mga paa. Dahan-dahang namula ang kanyang balat, ngunit nanatili siyang nakatayo. Nakatitig siya sa kalat sa sahig. Ang pagkaing inilaan niya ng may pagmamahal ay isa na lamang maruming likido sa paanan ng mga taong itinuring niyang pamilya.
Isang matalim na tunog ang nagmula sa kanyang bulsa. Ang kanyang cellphone, isang notifikasyon mula sa bangko. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, tila may isang malamig na kamay na sumakal sa kanyang hininga nang mabasa ang mensahe. Isang pagbabawas sa kanyang credit card, 150,000 piso para sa isang pagbabayad sa isang luxury jewelry store sa Makati. Kasabay nito ang isang post sa social media na lumitaw sa kanyang screen, isang larawan ng isang kamay na may suot na dambuhalang singsing na diamante. Ang caption ay tila isang lason na dumaloy sa kanyang mga ugat. Finally, the ring of my dreams. Thank you, my king. See you at our big day. Ang kamay sa larawan ay hindi kay Maribel. Ito ay kay Stella, ang babaeng madalas niyang makitang kasama ni Carlos sa mga business meeting nito. Naramdaman ni Maribel ang isang uri ng katahimikang hindi niya kailanman naranasan. Isang uri ng lamig na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang anak, si Leo, ay nasa kabilang silid, humihingal at nangangailangan ng bagong nebulizer dahil sa kanyang hika. Ang perang pinaghirapan niya, ang perang dapat ay para sa hininga ng kanyang anak, ay ginamit upang palamutian ang daliri ng ibang babae. Tumingala si Maribel at tiningnan ang kanyang biyenan at asawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, hindi luha ang namuo sa kanyang mga mata, kundi isang tuyong apoy ng puot. Ang pamilya ilustre ay tila mga anino na lamang sa kanyang paningin. Mga halimaw na nagkukubli sa likod ng mamahaling alahas at magagarang salita. Tumalikod siya nang walang kibo. Bawat hakbang niya palayo sa silid kainan ay tila isang hakbang palayo sa impyernong kanyang kinalalagyan. Ngunit sa bawat paghakbang, isang tanong ang paulit-ulit na umaaling-awngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging mitya ng kanyang muling pagkabuhay. Hanggang kailan ko hahayaan ang mga aninong ito na ubusin ang liwanag na natitira para sa anak ko? Huminto siya sa tapat ng pinto ni Leo. Dahan-dahang hinawakan ang pintuan at sa ilalim ng malamig na liwanag ng koridor, isang pangako ang binuo niya sa kanyang isipan. Isang pangakong babayaran ng pamilya ilustre ang bawat sentimo, bawat luha, at bawat patak ng mainit na sabaw na idinilig nila sa kanyang dangal. Huwag kang mag-alala, anak. Kahit maubos ang hininga ni nanay, hindi kita hahayaang mawalan ng hangin. Ang bulong na yon ni Maribel ay hinaluan ng pait habang nakaluhod siya sa tabi ng kama ng 5 taong gulang na si Leo. Ang bawat paghinga ng bata ay tila isang marupok na huni ng ibon na naghahanap ng puwang sa gitna ng masikip na dibdib. Ang tunog ng hika ni Leo ay ang tanging musika sa loob ng maliit at madilim na silid, isang musikang bumubutas sa puso ni Maribel ng paulit-ulit. Kanina patuyo ang nebulizer, wala na itong mailabas na usok dahil wala na siyang pambili ng gamot. Ang perang dapat ay para sa lunas ng anak ay naging isang kumikinang na diamante na ngayon ay ipinagmamalaki ng ibang babae sa social media. Dahan-dahang tumayo si Maribel. Ang kanyang mga kilos ay tila isang anino. Mabagal, tahimik, at puno ng determinasyon. Hindi na siya umiiyak. Ang mga luha ay tila natuyo na ng apoy ng puot na nagliliyab sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang lumang maleta sa ilalim ng kama. Ang tunog ng zipper na dahan-dahang binubuksan ay tila isang babala sa katahimikan ng gabi. Wala siyang kinuha na kahit anong pag-aari ng mga ilustre. Ang mga mamahaling damit na binili ni Carlos para sa kanya upang magmukha siyang presentable sa mga party ay iniwan niya sa cabinet, nakasabit na parang mga balat ng ahas na kailangan niyang hubarin. Ang kinuha lang niya ay ang ilang pirasong lumang t-shirt ni Leo, ang kanyang mga dokumento sa kumpanya at ang maliit na alkansya na naglalaman ng ilang barya. Aalis na tayo, Leo. Sa lugar na ito, hindi tayo tao. Isa lang tayong kagamitan na kapag nasira ay itatapon. Bulong niya habang dahan-dahang binubuhat ang natutulog na anak. Paglabas niya ng silid,
Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ng mansyon ay tila isang paalam sa 4 na taon ng pagtitiis. Ang mga painting sa dingding, ang mga chandelier na naglalabas ng malamig na liwanag. Lahat ng ito ay saksi sa kanyang paghihirap. Naririnig pa rin niya mula sa kabilang bahagi ng bahay ang mahinang tawanan ni na Doña Carmen at Carlos. Tila nagdiriwang na sila sa tagumpay ng kanilang panlilinlang. Nang marating niya ang pintuan sa likod, ang malakas na buhos ng ulan ay sumalubong sa kanya. Ang bawat butil ng tubig na tumatama sa bubong ay lumilikha ng isang malakas at magulo na ingay. Ngunit para kay Maribel, ito ay ang tunog ng paghuhugas ng langit sa kanyang mga kasalanan ng pagiging masyadong mabait. Binalot niya si Leo ng kanyang sariling jacket. Hinahayaan ang sarili na mabasa hanggang sa buto, huwag lang malamigan ang anak. Naglakad siya sa gitna ng madilim na kalsada, malayo sa marangyang subdibisyon. Ang bawat pagtalsik ng putik sa kanyang paanan ay tila isang paalala ng pinagmulan niya na muling ipinamukha sa kanya ng kanyang biyenan. Huminto siya sa tapat ng isang maliit at lumang simbahan sa kanto. Doon, sa ilalim ng bahagyang masisilungan, ibinaba niya ang maleta at niyakap ng mahigpit ang anak. Patawarin mo si Nanay Leo. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong tapakan tayo ng mga taong yon. Ang kanyang pabulong na panalangin na hinaluan ng panginginig ng kanyang katawan dahil sa lamig. Pero sumusumpa ako, kukunin ko ang lahat ng sa atin. Kahit isang sentimo, walang matitira sa kanila. Ilang sandali pa, isang lumang taxi ang dumaan at huminto sa kanyang tapat. Sumakay siya nang hindi lumilingon sa pinanggalingan. Habang umaandar ang sasakyan, tumingin siya sa bintana. Ang mga ilaw ng kalsada ay tila mga lumalabo na alaala. Ngunit nang dumaan ang taxi, sa harap ng mansyon ng mga ilustre, bago tuluyang lumayo, isang pamilyar na sasakyan ang pumarada sa tapat ng gate. Ang puso ni Maribel ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang isang babaeng bumaba mula sa sasakyan ni Carlos, si Stella. Ang suot nito ay isang kulay rosas na silk robe, ang mismong robe na pagmamay-ari ni Maribel, ang paborito niyang suot kapag malamig ang gabi na naiwan niya sa kanyang silid. Pumasok si Stella sa loob ng bahay nang may ngiti sa mga labi, bitbit ang mga shopping bags mula sa mga mamahaling butik. Tila ba siya na ang bagong reyna ng tahanang yon? Ang pinto ay sumara sa likuran nito nang may di mabasag na katiyakan. Napahawak ng mahigpit si Maribel sa handle ng pinto ng taxi. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat, ngunit ang hapdi nito ay wala sa kalahati ng puot na nararamdaman niya. Hindi pa tuyo ang kanyang bakas sa bahay na yon, ngunit may nakapalit na agad sa kanya. Manong, bilisan niyo po, ang malamig na utos ni Maribel sa driver. Kailangan nating makalayo bago magbago ang isip ng langit. Habang papalayo ang sasakyan, binuksan ni Maribel ang kanyang cellphone. Ang screen ay nagliwanag sa gitna ng dilim ng taxi. Tiningnan niya ang application ng kanyang credit card. Ang bawat swipe na gagawin ni na Carlos at Stella, simula sa gabing ito, ay itatala niya sa kanyang puso bilang mga utang na may kasamang malaking interes. Magsaya muna kayo ngayon, pabulong niyang sabi, habang nakatingin sa dambuhalang gate ng mga ilustre na unti-unting naglalaho sa dilim. Dahil bukas, sisiguraduhin kong ang bawat luho nyo ay magiging mitya ng inyong pagbagsak. Ang bawat butil ng tubig na tumatagas mula sa butas ng yero ay lumilikha ng matunog at malungkot na ritmo sa loob ng plastik na timba. Sa loob ng maliit na silid na inuupahan ni Maribel, ang amoy ng basang kahoy at alikabok ay tila sumasakal sa hangin. Ito ang bagong mundo nila ni Leo. Isang silid na halos kasing laki lang ng walk-in closet ni Stella sa mansyon. Ngunit dito, kahit papaano, ay walang mga matang mapanghusga. Inayos ni Maribel ang kumot ni Leo. Ang bata ay mahimbing na natutulog sa isang manipis na banig. Ang kanyang paghinga ay mas maayos na kaysa kagabi
matapos siyang makabili ng kahit kaunting gamot mula sa natitirang barya sa kanyang pitaka. Pinanood ni Maribel ang dibdib ng anak na dahan-dahang tumataas at bumababa. Sa bawat paggalaw nito, nararamdaman niya ang isang uri ng bigat na tila isang dambuhalang bato na nakapatong sa kanyang balikat. Nararamdaman niya ang matinding kulo ng kanyang sariling sikmura. Maghapon siyang hindi kumain upang masigurong may sapat na gatas at tinapay si Leo para sa susunod na araw. Sa ibabaw ng maliit na lamesang kahoy na may sira-sirang paa, may natitirang isang pirasong pandesal. Dahan-dahan niya itong kinuha. Ang tinapay ay matigas na at malamig, ngunit para sa kanya, ito ay tila isang kayamanan. Hahatiin niya sana ito, ngunit biglang gumalaw si Leo at dahan-dahang nagmulat ng mata. "Nanay, gutom po ako." Ang mahinang tinig ng bata na tila isang punyal na sumaksak sa puso ni Maribel. Agad na binigyan ni Maribel ng isang matamis na ngiti ang anak. Itinatago ang sariling gutom sa likod ng kanyang mga mata. "Heto anak, kumain ka na." Katatapos lang kumain ni nanay ng marami, kaya busog na busog pa ako. Ang pagsisinungaling niya habang ibinibigay ang buong pandesal kay Leo. Pinanood niya ang anak na masayang kumakain at sa bawat kagat ni Leo, tila may bahagi ng kanyang pagkatao ang muling nabubuo. Ito ang kanyang golden moment, ang pagpili sa kapakanan ng anak kaysa sa sariling buhay. Isang sakripisyong tanging isang ina lamang ang makakaunawa. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling binasag ng pamilyar na tunog ng kanyang cellphone. Sa gitna ng dilim, ang liwanag ng screen ay tila isang malupit na paalala ng mundong iniwan niya. Isang notifikasyon mula sa bangko. Transaction successful. 35,000 piso spent at the Grand Spa and Wellness. Sinundan ito ng isa pang mensahe. Transaction successful. 12,000 piso spent at Le Petit Gourmet. Napahawak ng mahigpit si Maribel sa gilid ng lamesa hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa lumang kahoy. Habang siya ay nagtitiis sa isang pirasong pandesal at sa tulo ng ulan, ang kanyang asawa at ang kabit nito ay nagpapakasasa sa mga luho gamit ang perang siya ang nagpakapagod na kumita. Ramdam niya ang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ito galit na gustong sumigaw, kundi isang malamig at kalkuladong poot. Binuksan niya ang isang lumang notebook na nakuha niya sa kanyang maleta. Doon dahan-dahan niyang isinulat ang bawat halagang nababawas sa kanyang card. Bawat sentimo ay may katapat na petsa at oras. Hindi lang ito listahan ng gastos. Ito ay isang listahan ng mga kasalanan na kailangang bayaran ng pamilya Ilustre. Napansin niya ang isang kakaibang transaksyon sa dulo ng listahan. Isang malaking halaga ang inilipat sa isang account na hindi pamilyar sa kanya. Ang pangalan ng recipient ay JR Logistics, isang kumpanyang hindi naman bahagi ng kanilang supply chain sa Ilustre Enterprise. "Ano ang ginagawa niyo, Carlos? Doña Carmen?" Bulong niya sa sarili habang naniningkit ang mga mata. May mas malalim pa silang itinatago bukod sa pakikiapid at pagnanakaw sa kanyang credit card. Biglang may kumatok ng malakas sa kanyang pinto. Ang tunog ng kamao na tumatama sa manipis na kahoy ay tila isang pagyanig ng lupa sa loob ng maliit na silid. Napayakap si Leo sa kanyang binti dahil sa takot. "Maribel, alam kong nandyan ka. Huwag mong isiping makakatakas ka sa amin." Ang boses ay hindi kay Carlos, kundi ang boses ng isang lalaking hindi niya kilala. Isang boses na puno ng pagbabanta at kapangyarihan. Napatayo si Maribel. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila isang tambol sa gitna ng digmaan. Paano siya nahanap ng mga ito ng ganoon kabilis? At sino ang lalaking ito na tila pag-aari ang kanyang buhay? Dahan-dahan niyang nilapitan ang pinto, ngunit bago pa man niya ito mahawakan, isang puting sobre ang isiniksik sa ilalim ng puwang ng pinto. Ang nakasulat sa labas ng sobre ay sapat na
upang manigas ang kanyang buong katawan sa takot at pagtataka. Ang puting sobrang nasa sahig ay tila isang nakalalasong ahas na naghihintay lamang ng pagkakataon upang manira. Dahan-dahang binitiwan ni Maribel ang bata at lumapit sa pinto. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat at puno ng kaba. Nang damputin niya ang sobre, naramdaman niya ang kapal ng papel, isang dekalidad na materyales na tanging ang mga ilustre lamang ang gagamit. Ang tunog ng pagpunit niya sa gilid ng sobre ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng katahimikan ng silid. Sa loob ay may ilang piraso ng litrato at isang legal na dokumento. Nang makita ang mga larawan, halos mawalan ng hininga si Maribel. Mga kuha yon sa kanya at kay Leo habang papasok sila sa lumang apartment. Mga patunay na minamanmanan sila, na kahit sa gitna ng dilim ay may mga matang nakamasid sa bawat galaw nila. Ang dokumento ay isang demand letter mula sa mga abogado ng pamilya Ilustre. Ayon dito, idedemanda siya ng pamilya ng child neglect at kidnapping dahil dinala niya si Leo sa isang lugar na hindi ligtas at marumi. Gusto nilang bawiin si Leo. Gusto nilang kunin ang tanging dahilan kung bakit pa siya humihinga. Bago pa man siya makabawi sa pagkagulat, ang kanyang cellphone ay muling nag-vibrate sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan sa screen ay sapat na upang magpabilis ng tibok ng kanyang puso. Mama Carmen. Nanginginig ang kanyang daliri nang sagutin niya ang tawag. Hindi pa siya nakakapagsalita, ay sumabog na ang boses ng kanyang biyenan. Isang boses na puno ng mapagpanggap na pag-aalala na hinaluan ng matatalim na salita. Maribel, anak, bakit mo ginagawa ito sa amin? Ang panimula ni Doña Carmen, ang tono nito ay tila isang amang nagsisisi, ngunit ang bawat salita ay may dalang lason. Matapos ang lahat ng ginawa namin para sa'yo, kinuha ka namin sa putikan, binihisan at binigyan ng pangalan. At ngayon, tatakasan mo kami at itatago ang apo ko sa isang squatter na lugar? Napakawalang utang na loob mo naman. Mama, alam niyo kung bakit ako umalis. Ang pabulong na sagot ni Maribel, pilit na pinatatatag ang boses kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila malapit nang bumigay. Ninanakawan niyo ako. Si Carlos, may ibang babae siya at ginagamit niyo ang pera ng kumpanya ko para sa kasal nila. Isang malamig at nakakangilong tawa ang sumagot sa kanya. Huwag kang magmalinis, Maribel. Ang kumpanyang sinasabi mo, utang mo yon sa puhunan at koneksyon ng mga ilustre. At ang card na hawak ko, kabayaran lang yon sa 4 na taon na pinatira ka namin sa mansyon ng libre. Huwag kang madamot. Ang pera ay kinikita, pero ang dangal ng pamilya ay hindi nabibili. Dito na naramdaman ni Maribel ang pamilyar na sikip sa dibdib, ang bunga ng gaslighting. Pakiramdam niya ay siya ang masama. Siya ang nagkamali dahil lamang pinrotektahan niya ang sarili. Ibigay mo na lang ang gusto namin, Maribel. Patuloy ni Doña Carmen, ang boses ay lalong naging mapangapi. Bumalik ka rito, humingi ng tawad, at pirmahan mo ang mga dokumento na naglilipat ng shares ng kumpanya kay Carlos. Kapag ginawa mo yon, hahayaan ka naming makasama si Leo sa loob ng mansyon bilang katulong kung iyon ang gusto mo. Pero huwag kang magkakamaling lumaban dahil sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo at hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. Napatingin si Maribel kay Leo na ngayon ay nakasilip sa kanya. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng matinding kaliwanagan sa gitna ng bulyaw ng biyenan. Nakita niya ang sarili sa mga mata ni Leo at napagtanto niya na ang katahimikan niya ang siyang lalong nagpapalakas sa mga ilustre. Hindi na ako babalik, Mama. Ang matapang na sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay hindi na pabulong kundi puno na ng awtoridad. At tandaan niyo ang sasabihin ko, ang bawat sentimong ginagastos niyo sa card ko ngayon, bawat luho na ibinibigay niyo kay Stella, bibilangin ko yan. Handa akong mawala ang lahat, huwag lang ang anak ko.
Pero kayo, handa ba kayong mawala ang inyong pangalan at yaman? Abat, napakayabang mo na. Tandaan mo, bukas ang huling araw ng paghahanda para sa kasal. Maraming mata ang nakatingin sa amin. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikahihiya namin. Ang sigaw ni Carmen bago pinatayan ng tawad si Maribel. Naiwang nakatayo si Maribel sa gitna ng silid. Ang cellphone ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang banta ni Doña Carmen tungkol sa hiya at sa kasal ang nagbigay sa kanya ng isang ideya. Kung ang tanging kinatatakutan ng mga ilustre ay ang mapahiya sa harap ng maraming tao, doon niya sila titirahin. Dahan-dahan siyang naupo sa tabi ni Leo at hinaplos ang buhok nito. Huwag kang matakot, anak. Malapit na tayong maging malaya. Kinuha niya ang dokumento mula sa JR Logistics na nakita niya sa notebook kanina. May isang piraso ng papel na nakuha niya mula sa sobre na hindi niya napansin noong una. Ito ay isang kopya ng resibo ng pagbabayad para sa hotel ballroom, ang mismong lugar kung saan gaganapin ang kasal. At sa ilalim ng pangalan ng payor, nakasulat ang Maribel Ilustre via corporate credit card. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Maribel. Alam na niya kung kailan at paano niya puputulin ang mga tali. Ang bawat paghinga ni Leo ay tila isang marupok na sinulid na unti-unting napapatid. Sa loob ng maliit na silid, ang tunog ng hirap na paghinga ng bata ay tila isang mabigat na orasan na nagpapaalala kay Maribel na nauubos na ang kanyang oras. Hawak niya ang nebulizer kit, ngunit kahit anong yugyug niya rito, wala nang lumalabas na usok. Tuyong-tuyo na ang gamot. Dali-daling kinuha ni Maribel ang kanyang lumang pitaka. May isang maliit na bulsa roon kung saan niya itinago ang emergency fund, isang halagang sapat para sa isang buwang gamutan ni Leo kung sakaling magkaroon ng matinding atake. Ito ang perang hiningi niya kay Carlos noong isang buwan. Ang perang sinabi ni Carlos na pinag-ipunan niya mula sa kanyang sariling bonus. Ngunit nang buksan niya ang bulsa, ang tanging naramdaman ng kanyang mga daliri ay ang malamig na tela ng pitaka. Wala na ang pera. Ang tanging natira ay isang maliit na piraso ng papel. Isang resibo ng pagwi-withdraw na may petsa noong nakaraang linggo. Ang halaga? 100,000 piso. Ang pirma sa ibaba? Kay Carlos. Ang panginginig ng kamay ni Maribel ay hindi na mapigilan. Ang hangin sa silid ay tila naging lason. Ang kanyang asawa, ang ama ni Leo, ay kinuha ang pondo para sa buhay ng sarili niyang anak. Hindi na nag-isip si Maribel. Dinial niya ang numero ni Carlos. Ang bawat ring ng telepono ay tila isang pintig ng dugong kumukulo sa kanyang sentido. Sa ikatlong ring, sumagot si Carlos, ngunit hindi ang boses nito ang una niyang narinig, kundi ang malakas at masayang musika sa background, ang tunog ng mga basong nagtatamaan at ang tawa ng isang babae. Carlos, bakit mo kinuha ang pera sa emergency fund ni Leo? Ang sigaw ni Maribel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at galit. Hindi makahinga ang anak mo. Wala na siyang gamot. Isang sandaling katahimikan ang namayani sa kabilang linya bago lumabas ang malamig at walang pakialam na boses ni Carlos. Maribel, huwag ka ngang mag-iskandalo. Ginamit ko lang ang pera para sa isang mahalagang investment ng pamilya. Isipin mo naman ang pangmatagalang kapakanan natin, hindi lang ang bawat sentimong gastos sa gamot. Investment? Carlos, para sa kasal niyo ni Stella ang perang iyon, di ba? Ang mariing tanong ni Maribel. Mas mahalaga pa ba ang bonggang handaan kaysa sa hininga ng anak mo? Napakamakasarili mo talaga, ang sagot ni Carlos na tila siya pa ang biktima. Kung hindi ka sana umalis ng bahay, hindi sana nahihirapan si Leo. Ikaw ang nagdala sa kanya sa lugar na yan. Kaya ikaw ang sumalo sa responsibilidad. Huwag mo akong sisisihin sa mga desisyon mong walang utak. Bago pa man makasagot si Maribel, narinig niya ang boses ni Stella sa background.
Honey, halika na. Ang ganda ng suit na pinili ko para sa'yo. Bagay na bagay sa singsing ko. Pinatayan siya ng telepono. Ang tunog ng pagputol ng linya ay tila ang huling hibla ng respeto ni Maribel para sa asawa. Tumingin siya kay Leo na ngayon ay tila namumutla na ang mga labi. Ang kanyang golden moment ay ang sandaling binuhat niya ang anak at itinakbo ito sa pinakamalapit na pampublikong klinika. Kahit na ang tanging suot niya ay mga lumang tsinelas at ang kanyang puso ay halos sumabog na sa kaba. Matapos ang ilang oras na pag-aalaga sa klinika, nang medyo kumalma na ang paghinga ni Leo dahil sa tulong ng mga nurse, naupo si Maribel sa isang sementadong bangko. Binuksan niya ang kanyang notebook upang muling suriin ang mga dokumento ng JR Logistics na nakuha niya sa mansyon bago siya lumayas. Habang maigi niyang binabasa ang bawat pahina sa ilalim ng malamig na liwanag ng fluorescent lamp, napansin niya ang isang dokumento na tila na isisingit lang, isang delivery receipt para sa mga kagamitang pangkonstruksyon. Ngunit ang kumpanyang nakatala bilang receiver ay ang kumpanya ni Maribel, ang Maribel's Choice Essentials. Nanlamig ang kanyang buong pagkatao nang makita ang pirma sa ibaba ng dokumento. Ito ay ang kanyang pangalan, Maribel Ilustre. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi siya kailanman pumirma sa dokumentong ito. Ang bawat kurba ng letra, ang bawat dulo ng panitik, ito ay isang panggagaya, isang pekeng pirma. Dahan-dahan niyang tiningnan ang halaga ng transaksyon, 5 milyong piso. Hindi lang pala ang kanyang credit card ang nilulustay nila. Ginamit nila ang kanyang kumpanya upang maglaban ng pera o kumuha ng mga utang na hindi niya alam. Ang pamilya Ilustre ay hindi lamang mga magnanakaw ng damdamin. Sila ay mga kriminal na gumagamit sa kanya bilang panakipbutas. Ginamit niyo ako. Ang pabulong na sabi ni Maribel, habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa determinasyon. Ginamit niyo ang pangalan ko para sa inyong mga kasalanan. Tiningnan niya ang natutulog na si Leo. Ang bawat hirap na dinanas nila sa gabing ito, ang bawat takot na nawalan siya ng anak, ay naging isang matibay na pundasyon ng kanyang paghihiganti. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-type ng isang mensahe para kay Attorney Rafael, ang taong minsan nang nag-alok ng tulong sa kanya. Attorney, handa na po akong lumaban. Hawak ko na ang ebidensya ng kanilang pandaraya. Ngunit bago pa man niya maipadala ang mensahe, isang hindi kilalang numero ang nag-send sa kanya ng isang video clip. Nang i-play niya ito, ang kanyang kamay ay napaigkas sa gulat. Ito ay isang kuha mula sa security camera sa loob ng opisina ni Maribel noong nakaraang buwan. Sa video, kitang-kita si Carlos na binubuksan ang kanyang drawer at kinukuha ang kanyang corporate seal, habang si Doña Carmen ay nakatayo sa tabi nito at tumatawa. Ngunit ang huling bahagi ng video, ang pinaka-nakakagimbal, may isa pang tao sa silid na nakatalikod. Isang taong tila nagbibigay ng mga utos sa dalawa. At nang dahan-dahang humarap ang taong yon, halos mabitawan ni Maribel ang kanyang cellphone. Huwag kang titingin sa likod, Maribel. Dahil sa bawat lilingon ka, makikita mo lang kung gaano kakadaling palitan. Ang boses ni Stella sa video ay tila isang matalas na karayom na bumaon sa pandinig ni Maribel. Hindi lang pala si Carlos at si Doña Carmen ang naroon sa silid na yon. Si Stella, ang babaeng inakala niyang isang hamak na kabit lamang, ang siyang nagdidikta ng bawat galaw. Sa video, nakita ni Maribel kung paano kinuha ni Stella ang kanyang corporate seal nang may ngisi sa mga labi. Tila ba isa itong tropeyo ng kanyang tagumpay. Nanginginig ang mga kamay ni Maribel habang ibinababa ang cellphone sa malamig na sementadong bangko ng klinika. Sa kanyang tabi, mahimbing na ang tulog ni Leo matapos ang gamutan. Ang maliit na dibdib nito ay dahan-dahang tumataas at bumababa sa ilalim ng kupas na kumot. Ang paligid ay amoy gamot at disinfektante, isang mundong napakalayo sa marangyang opisina
na dahan-dahang kinakamkam ng mga kaaway. Isang lalaking nakauniporme ng courier ang lumapit sa kanya. Ang tunog ng mga sapatos nito sa tiles ng ospital ay tila isang banta sa gitna ng katahimikan. Nang walang imik, iniabot nito ang isang gintong sobre, mabigat, mabango, at halatang gawa sa pinakamahal na papel. Para kay Mrs. Maribel Ilustre, ang maikling sabi ng lalaki bago tumalikod at mabilis na lumayo. Dahan-dahang binuksan ni Maribel ang sobre. Ang bango ng mamahaling pabango na lumabas mula rito ay tila isang insulto sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa loob ay isang imbitasyon para sa bonggang kasal ni na Carlos at Stella. Ngunit hindi ang mga pangalan nila ang nagpatigil sa tibok ng puso ni Maribel, kundi ang mga salitang nakasulat sa pinakaibaba. Mainly, sponsored by Ilustre Enterprise, ang kanyang kumpanya. Ang kumpanyang itinayo niya mula sa wala. Ang kumpanyang pinaglaanan niya ng bawat oras at pagod habang binabaliwala siya ng kanyang asawa. Ngayon, ang pangalan ng kanyang pinaghirapan ay ginagamit na panakipbutas para sa kasal ng lalaking nagnakaw ng kanyang dangal at ng babaeng nagnakaw ng kanyang kumpanya. Naramdaman ni Maribel ang pag-akyat ng init sa kanyang lalamunan, isang uri ng galit na hindi na kayang idaan sa iyak. Ang bawat letra sa imbitasyon ay tila isang sampal, isang paalala na para sa pamilya Ilustre, siya ay wala ng halaga. Inimbitahan siya hindi dahil gusto nilang naroon siya, kundi upang ipamukha sa kanya ang kanyang pagkatalo, upang panoorin niya ang kanyang sariling paglilibing habang ang iba ay nagdiriwang sa ibabaw ng kanyang hukay. Ang kanyang golden moment ay nang dahan-dahan niyang itiklop ang imbitasyon at ilagay ito sa loob ng kanyang notebook, katabi ng mga ebidensya ng pandaraya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-aalinlangan, ay naging kasing talas ng kidlat. Hindi siya iiyak, hindi na siya magmamakaawa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Attorney Rafael. Ang tunog ng pagkonekta ng linya ay tila ang tunog ng isang baril na kinakasa para sa huling laban. Attorney Rafael! Ang panimula ni Maribel, ang kanyang boses, ay malamig at matatag. Nakuha ko na ang imbitasyon. Gusto nilang panoorin ko ang kanilang tagumpay. At ibibigay ko sa kanila ang gusto nila. Pupunta ako sa kasal. Sigurado ka ba, Maribel? Ang tanong ng abogado sa kabilang linya. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Mapanganib ang gagawin mo. Maaaring ipahiya ka lang nila sa harap ng lahat. Hayaan mo silang sumayaw sa gitna ng entablado, attorney? Ang sagot ni Maribel habang nakatingin sa natutulog na si Leo. Dahil habang nagdiriwang sila sa ilalim ng mga chandelier, hindi nila alam na ang bawat ilaw na nagbibigay sa kanila ng liwanag ay dahan-dahan ko nang pinapatay. Hindi lang ito basta kasal. Attorney, ito ang magiging huling gabi ng pamilya Ilustre. Pinatayan niya ng tawad ang abogado at muling tiningnan ng imbitasyon. Isang detalye ang nakakuha ng kanyang atensyon, ang petsa. Bukas na ang kasal. Wala na siyang oras para mag-alinlangan. Ngunit habang naghahanda siya, isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Walang nakasulat na salita, isang litrato lamang. Isang litrato ng isang lumang bodega sa labas ng lungsod. At sa harap nito ay nakaparada ang isang truck na may tatak na JR Logistics. Sa tabi ng truck, may isang lalaking nakatayo. Ang lalaking inakala ni Maribel na matagal nang pumanaw. Ang tanging tao na nakakaalam ng totoong pinagmulan ng yaman ng mga Ilustre. Naramdaman ni Maribel ang paghinto ng kanyang mundo. Ang misteryong ito ay hindi lang tungkol sa kumpanya o sa credit card. May mas malalim at mas madilim na lihim na pilit na ibinabaon ng pamilya Ilustre. Isang lihim na maaaring maging susi sa kanilang tuluyang pagkawasak o sa kanyang sariling kapahamakan. Sino ang lalaking ito at bakit siya nagpapakita ngayon sa gitna ng kanyang pinakamabigat na laban?
Ang bawat mahinang pag-vibrate ng cellphone sa palad ni Maribel ay tila isang kuryenteng gumigising sa kanyang nananamlay na sistema. Sa loob ng madilim na pasilyo ng klinika, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na bumbilya sa kisame, nakaupo si Maribel na parang isang estatwa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen, pinapanood ang bawat notipikasyong dumarating, mga digital na sugat na isa-isang bumubutas sa kanyang huling pasensya. 30,000 piso para sa mga imported na bulaklak mula sa Holland. Ang pabulong niyang basa sa mensahe, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging dumadaan sa mga tuyong dahon. Habang ang anak ko, kailangang magtiis sa usok ng isang hirap na nebulizer dahil wala silang iniwang pambili ng gamot. Sumunod ang isa pang notipikasyon, 20,000 piso para sa premium hair and makeup artist. Ang bawat swipe ng card na yon ay isang hakbang nina Carlos at Stella patungo sa altar ng kanilang kasinungalingan. Ngunit para kay Maribel, ang bawat ping ng mensahe ay hindi na dahilan para umiyak. Sa halip, dahan-dahan niyang itinatala ang mga ito sa kanyang notebook, isang listahan ng kamatayan para sa kredibilidad ng mga ilustre. Ang kanyang golden moment ay nang dahan-dahang lumapit sa kanya si Leo. Bit-bit ang isang pirasong papel na may drawing ng 2 tao sa ilalim ng isang malaking puno. "Nanay, heto po ang pampalakas ng loob mo. Sabi ng nurse, bawal daw malungkot ang mga reyna," ang sabi ng bata habang iniabot ang lukot na papel. Naramdaman ni Maribel ang paglambot ng kanyang puso, ang tanging bahagi ng kanyang pagkatao na hindi pa tuluyang nagiging bato. Niyakap niya ang anak ng mahigpit, naramdaman ang init ng maliit na katawan nito na tila isang buhay na sulo sa gitna ng kanyang madilim na mundo. "Salamat, Leo. Pangako, ang susunod na bahay na titirhan natin, wala nang tulo ang bubong at wala nang mga halimaw." Ibinulsa ni Maribel ang drawing ni Leo. Tila ito ang kanyang anting-anting para sa darating na bagyo. Muli niyang binuksan ang litratong ipinadala ng hindi kilalang numero, ang larawan ng lalaki sa harap ng JR Logistics. Ang lalaking iyon ay si Mang Tomas, ang dating warehouse manager ng kanyang ama. Sabi ng mga ilustre, pumanaw na ito sa isang aksidente 10 taon na ang nakalilipas, bago pa man makuha ng mga ilustre ang kontrol sa kumpanya ng pamilya ni Maribel. Bakit siya buhay? At bakit siya nakaugnay sa kumpanyang ginagamit ni na Carlos para maglipat ng pera? Isang malaking puzzle ang dahan-dahang nabubuo sa isipan ni Maribel. Ang pagtataksil ni Carlos ay dulo lamang ng isang mas malalim na ugat ng kasamaang nagsimula pa bago siya ikasal sa lalaking iyon. Tinawagan niya ang numerong nagsend ng litrato, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang mekanikal na boses ng operator na nagsasabing hindi na ito maabot. Ang misteryong ito ay tila isang anino na laging isang hakbang ang layo sa kanya. Ginamit ni Maribel ang huling oras ng gabi upang ayusin ang kanyang baluti. Hindi siya bibili ng mamahaling damit. Gagamitin niya ang lumang itim na gown na itinago niya sa ilalim ng maleta. Ang gown na isinuot niya noong ilibing ang kanyang ama. Ito ang magiging simbolo ng kanyang pagdadalamhati para sa pamilyang pinili niyang talikuran at ang kanyang pagiging reyna sa gitna ng kanilang pagbagsak. Kinuha niya ang application ng bangko sa kanyang cellphone. Ang kanyang daliri ay nakatapat sa button na Manage Credit Limit. Maaari niya itong putulin ngayon din, ngunit alam niyang kapag ginawa niya iyon, magugulo ang plano ni Attorney Rafael. Kailangan niyang hintayin ang tamang sandali. Ang sandali kung kailan ang lahat ng mata ay nakatingin at ang bawat barya ay naibuhos na sa isang gabing puno ng kahambugan. Bago siya tuluyang magpahinga sa tabi ni Leo, isang huling notification ang dumating. Ito ang pinakamalaking halaga sa lahat. Ang hotel billing para sa final confirmation ng ballroom at catering. 500,000 piso. Ang limit ng kanyang card ay halos sagad na. Isang swipe na lang.
at ang buong kastilyong buhangin ni na Carlos ay guguho. Ngunit ang mensaheng sumunod ay hindi mula sa bangko. Ito ay isang text mula kay Carlos. Maribel, alam kong nanonood ka. Huwag kang magkakamaling pumunta bukas kung ayaw mong huling beses mo nang makita ang anak mo. May mga tao ako sa paligid mo. Nanigas ang buong katawan ni Maribel. Tumingin siya sa paligid ng klinika. Ang bawat tao na dumadaan, ang bawat aninong gumagalaw sa labas ng bintana. Sino sa kanila ang kaaway? Ang kanyang determinasyon ay biglang hinaluan ng matinding takot para sa kaligtasan ni Leo. Tila huminto ang tibok ng puso ni Maribel habang nakatitig sa banta ni Carlos sa screen ng kanyang cellphone. Ang bawat kaluskos sa labas ng pinto ng klinika, ang bawat yabag ng sapatos sa pasilyo, ay tila isang babala na anumang sandali ay may susunggab sa kanya at sa kanyang anak. Niyakap niya ng mahigpit ang natutulog na si Leo. Pakiramdam niya ay isa siyang sugatang hayop na nakulong sa isang sulok. Walang matatatakbuhan. Sa gitna ng kanyang matinding takot, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Napatayo si Maribel, handang sumigaw o lumaban, ngunit ang pamilyar na mukha ni Attorney Rafael ang sumalubong sa kanya. Ang seryosong ekspresyon ng abogado ay bahagyang lumambot nang makita ang kalagayan ni Maribel. Huwag kang matakot, Maribel. Safe kayo rito, ang mahinahong sabi ni Rafael habang dahan-dahang isinasara ang pinto. Naglagay na ako ng mga tao sa labas para bantayan ang paligid. Hindi sila makakalapit kay Leo. Nakahinga ng maluwag si Maribel. Tila isang dambuhalang bara sa kanyang lalamunan ang biglang natunaw. Naupo si Rafael sa sementadong silya sa tapat niya at inilapag ang isang folder na puno ng mga dokumento. Nakuha ko na ang impormasyong hiningi mo tungkol sa JR Logistics. Ang panimula ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Isa itong dummy company, Maribel. Ang nakarehistrong may-ari nito ay ang driver ni Doña Carmen. Pero ang bawat sentimong pumapasok dito ay inililipat sa isang offshore account sa pangalan ni na Carlos at Stella. Ginagamit nila ang kumpanya mo para magpondo sa sarili nilang bulsa bago pa man kayo mag-divorce. Alam ko na, attorney. Ang sagot ni Maribel, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng determinasyon na binuo mula sa matinding pait. Pero may mas malalim pa. Buhay si Mang Tomas. Nakita ko siya sa litratong ipinadala sa akin. Siya ang dating tauhan ni Papa na inakala naming patay na. Nagulat si Rafael, ngunit mabilis din itong nakabawi. Kung buhay siya, siya ang pinakamahalagang testigo natin. Siya ang makakapagpatunay na ang pamilya ilustre ang dahilan ng pagbagsak ng tatay mo para makuha ang inyong ari-arian. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Bukas na ang kasal. Ang kanyang golden moment ay nang kumuha si Rafael ng isang maliit na bolang gawa sa malambot na tela mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilagay ito sa tabi ng unan ni Leo. Para sa kanya, paggising niya. Sabi mo mahilig siya sa mga laruan. Ang simpleng galaw na yon ng pagkalinga mula sa isang taong hindi niya kapamilya ay nagparamdam kay Maribel na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Salamat, Attorney Rafael. Ang pabulong na sabi ni Maribel, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pasasalamat. Bakit mo ito ginagawa? Bakit ka tumutulong ng ganito kalaki? Tumingin si Rafael ng diretso sa mga mata ni Maribel. Dahil alam ko ang pakiramdam ng ninakawan ng dangal, Maribel. At dahil naniniwala ako na ang mga taong katulad mo, na marunong magsakripisyo para sa pamilya, ay hindi dapat hinahayaang mawasak ng mga taong tanging sarili lang ang iniisip. Muling tiningnan ni Maribel ang imbitasyon sa kasal. Ang bawat detalye nito ay tila isang hamon na kailangan niyang harapin. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang kuryente sa loob ng klinika ay biglang namatay. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Mula sa maliit na bintana sa pinto,
nakita ni Maribel ang isang aninong tumatakip sa liwanag mula sa labas. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob ang narinig nila. Isang dahan-dahan at kalkuladong paggalaw. Huwag kang aalis sa tabi ni Leo. Ang pabulong na utos ni Rafael habang dahan-dahang tumatayo at humahawak sa kanyang likuran, tila may kinukuha. Ngunit hindi ang pinto ang bumukas. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang nanggaling sa bintana sa likuran ni Maribel. Isang itim na bagay ang inihagis sa loob ng silid na naglalabas ng makapal at nakasusuklam na usok. Leo, ang tanging nasigaw ni Maribel habang pilit na niyayakap ang anak sa gitna ng kadiliman at usok. Sino ang nangahas na pumasok sa kanilang kuta? At hanggang saan ang kayang gawin ni Carlos para lamang pigilan ang katotohanang sasabog na bukas? Ang hininga ng anak ko ang tanging kayamanang natitira sa akin, at kahit ang usok ng impyerno ay hindi ito makukuha. Ang bawat kataga sa isip ni Maribel ay tila isang panata habang mahigpit niya hanang ibinabalot ang kanyang katawan sa maliit na silyo. Ang makapal at nakasusuklam na usok ay mabilis na lumalaganap sa silid. Bawat paglanghap ay tila paglunok ng mga nagbabagang uhungkan na uling na sumasakal sa kanyang baga. Ang kanyang mga mata ay mahapdi, punong-puno ng luha na hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa lason na inihagis sa loob ng kanilang kuta. Sa gitna ng kadiliman, narinig ni Maribel ang kalansing ng mga silya na itinutulak ni Attorney Rafael patungo sa pinto. "Dito, Maribel, lumapit kayo sa bintana." Ang sigaw ng abogado. Ang boses nito ay pilit na pinatatatarig sa gitna ng sariling pag-ubo. Ang tunog ng isa pang pagkabasag ng salamin ay muling narinig. Ngunit sa pagkakataong ito ay si Rafael na ang gumawa nito gamit ang isang silya. Upang makapasok ang sariwang hangin mula sa labas, dinala ni Maribel ang anak sa tapat ng butas, hinahayaan ang malamig na hangin ng gabi na humalik sa namumutlang mukha ni Leo. Ang bata ay nagsisimula nang magising. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa damit ng ina, habang ang bawat paghinga nito ay tila isang hirap na sipol sa katahimikan. "Nanay, natatakot po ako." Ang mahinang bulong ni Leo. "Huwag kang matakot, anak. Narito ang nanay. Hindi kita bibitiwan." Ang sagot ni Maribel, kahit na ang kanyang sariling puso ay tila isang tambol na mabilis na pinapalo ng kaba. Ang kanyang golden moment ay nang makuha niya ang isang basang bimpo mula sa kanyang bag at dahan-dahang itinakip sa ilong at bibig ni Leo. Kahit na siya mismo ay nahihirapan ng huminga at ang kanyang paningin ay nagdidilim, mas pinili niyang gamitin ang huling lakas niya upang masigurong hindi makakalanghap ng usok ang anak. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Dinarama ang bawat tibok ng puso ni Leo sa kanyang dibdib. Tila ba ang sarili niyang buhay ay dahan-dahang inililipat sa bata. Biglang tumahimik ang paligid. Ang mga yabag ng sapatos sa labas ay tila dahan-dahang lumalayo. Ngunit bago pa man sila makahinga ng maluwag, ang cellphone ni Maribel na nalaglag sa sahig ay nagliwanag. Isang video call ang pumapasok. Ang pangalan sa screen ay hindi si Carlos, kundi si Stella. Nanginginig ang kamay ni Maribel nang sagutin niya ito. Ang mukha ni Stella ay bumulaga sa screen. Suot ang isang mamahaling puting robe. Nakaupo sa harap ng salamin habang inaayusan ng buhok. Ang kanyang ngiti ay kasing talas ng labaha. "Mukhang nag-enjoy ka sa munting regalo namin, Maribel." Ang panimula ni Stella. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta na may halong lason. "Masyado ka kasing matigas ang ulo. Sinabi na sa'yo ni Carlos, huwag kang gagawa ng ingay. Pero heto ka, nakikipagsabwatan pa sa isang abogado. Anong kailangan mo sa amin, Stella?" Ang mariing tanong ni Maribel. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. "Nakuha mo na ang asawa ko. Nakuha mo na ang pera ko. Ano pa ang gusto mo?"
Dahan-dahang inilapit ni Stella ang kanyang mukha sa kamera. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa inggit at puot. Gusto kong mawala ka sa paningin ko, Maribel. Gusto kong malaman mo na kahit anong gawin mong laban, ikaw pa rin ang talunan. Ang kasal bukas? Hindi lang yun pagdiriwang ng pag-ibig namin ni Carlos. Iyon ang gabi kung kailan opisyal nang ililipat ang lahat ng ari-arian mo sa pangalan ko. May mga dokumentong pinirmahan mo noon na hindi mo binasa ng maigi, di ba? Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Stella. Huwag kang mag-alala para kay Leo. Kapag nasa kulungan ka na, ako na ang mag-aalaga sa kanya. Tuturuan ko siyang kalimutan ng isang inang walang silbi na katulad mo. Hinding-hindi mangyayari iyon. Ang sagot ni Maribel, ang kanyang tinig, ay naging kasing lamig ng yelo. Tingnan natin bukas, ang huling sabi ni Stella bago pinutol ang tawag. Naiwang nakatitig si Maribel sa madilim na screen. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang mapanganib na uri ng kalmado. Tumingin siya kay Attorney Rafael na ngayon ay dahan-dahan nang nakakabangon. Ati, kailangang makuha natin ang mga dokumento sa JR Logistics bago mag-alas 8 ng umaga. Ang sabi ni Maribel, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. At kailangan nating mahanap si Mang Tomas. Siya lang ang makakapagpatunay na ang mga dokumentong sinasabi ni Stella ay peke. Ngunit habang nagpaplano sila, isang maliit na bagay sa sahig ang nakakuha ng atensyon ni Maribel. Ito ay ang itim na canister ng smoke bomb na inihagis sa loob. May nakasulat na maliit na label sa gilid nito, isang logo na pamilyar sa kanya. Hindi ito mula sa mga goons ni Carlos. Ang logo ay pag-aari ng isang security firm na ang may-ari ay walang iba kundi ang kapatid ni Doña Carmen. Hindi lang ito simpleng pananakot. Ito ay isang planadong pag-atake ng buong pamilya Ilustre upang tuluyan siyang patahimikin. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang dahan-dahang nabubuo sa isipan ni Maribel. Kung ang buong pamilya ay handang pumatay para sa kumpanya, ano ang totoong nakatago sa ilalim ng pundasyon ng Ilustre Enterprise? Ano ang lihim na handa nilang ibaon kasama ang kanyang bangkay? Ang ganda ng kulay ng bag na ito, hindi ba? Bagay na bagay sa credit card na ipinahiram mo sa amin nang hindi mo alam. Ang boses ni Stella ay parang kaskas ng maruming kuko sa isang makinis na salamin, nakakangilo at puno ng pagyayabang. Nakatayo siya sa gitna ng isang mamahaling butik. Suot ang isang puting dress na tila gawa sa mga ulap habang winawagayway ang isang kulay ube na leather bag. Sa kanyang tapat, nakatayo si Maribel. Bit-bit ang isang maliit na botelya ng tubig para sa gamot ni Leo. Ang kanyang mga damit ay luma. At may bahid pa ng usok mula sa nangyaring pag-atake kagabi, isang malaking kaibahan sa kumikinang na anyo ng babaeng nasa harap niya. Naramdaman ni Maribel ang biglang paglamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat tao sa loob ng mall ay tila mga aninong lumalabo, habang ang sentro ng kanyang mundo ay nakatitig sa platinum card na hawak ni Stella, ang card na pinagtrabahuhan niya ng puyat at pagod. Ang card na dapat ay pundasyon ng kinabukasan ni Leo. Ang makita itong hawak ng babaeng sumira sa kanyang pamilya ay tila isang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang kanyang atay. Huwag mong titigan ng ganyan ang card mo, Maribel. Baka matunaw. Ang muling pang-aasar ni Stella habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila isang laso na sumusuffocate sa hangin. Dapat nga ay magpasalamat ka pa sa akin. Dahil sa paggamit ko nito, tumataas ang credit score mo. Oh, wait. Wala ka na palang credit score bukas dahil pagkatapos ng kasal, wala ka na ring pangalan. Hindi kumibo si Maribel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. Isang kalmadong kasing panganib ng dagat bago ang isang tsunami. Dahan-dahan niyang tiningnan ang mga shopping bags na nakapaligid kay Stella. Magsaya ka lang, Stella. Bilhin mo lahat ng gusto mo dahil ang bawat swipe mo ay isang pako sa krus na pagpapakuan ko sa inyo
ni Carlos bukas. Napatigil si Stella sa pagtawa. Ang kanyang muka ay bahagyang namutla, ngunit mabilis din itong napalitan ng isang mapang-aping ngisi. Napakatapang mo pa rin, kahit na wala ka ng matuluyan. Alam mo ba kung bakit ka madaling talunin? Dahil masyado kang mabuti, masyado kang nagpakabayani para sa pamilyang hindi ka naman mahal. At si Carlos, huwag kang mag-alala. Gabi-gabi niyang sinasabi sa akin kung gaano siya kasaya na wala na ang isang boring at amoy kusinang asawang tulad mo. Ang kanyang golden moment ay nang dahan-dahang lumapit si Maribel kay Stella at inayos ang kwelyo ng dress nito. Ang galaw ni Maribel ay tila isang mapagmahal na kapatid, ngunit ang kanyang mga bulong ay may dalang bigat ng isang hatol. Ang boring na asawang sinasabi mo ang nagtayo ng kumpanyang nagbabayad sa damit na suot mo ngayon. Tandaan mo ang mukha ko, Stella. Dahil bukas, kapag ang lahat ng ilaw ay nakatutok sa'yo, ako ang huling bagay na makikita mo bago magdilim ang mundo mo. Humarap si Stella sa salamin, pilit na ibinabalik ang kanyang kumpiyansa. Bukas, Maribel, makikita mo kung sino ang totoong reyna. At sisiguraduhin kong sa harap ng altar, habang sinasabi ko ang I do, doon mo mararamdaman ang huling hininga ng iyong dangal. Tinalikuran ni Maribel ang butik nang walang lilingon. Sa bawat hakbang niya palayo, nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang buong pagkatao, hindi dahil sa takot, kundi sa matinding pananabik para sa bukas. Ngunit bago siya makalabas ng mall, isang lalaking nakahood ang mabilis na dumaan sa kanyang tabi at may ibinagsak na maliit na papel sa kanyang kamay. Nang buksan niya ito, ang tanging nakasulat ay 10:00 ng gabi sa lumang bodega ng JR Logistics. Huwag kang magsasama ng pulis kung gusto mo pang makitang buhay ang taong hinahanap mo. Napatigil si Maribel. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala. May mas malaki pa palang nakataya bukas kaysa sa kanyang pera at kumpanya. May isang buhay na nakasalalay sa kanyang desisyon ngayong gabi. Itataya ba niya ang lahat para sa isang taong maaaring maging susi sa kanyang tagumpay? O mananatili siya sa tabi ni Leo para sa kaligtasan nito? Ang gabi bago ang kasal ay tila naging isang mahabang pasilyo ng mga patibong. At bawat desisyon niya ay maaaring maging huli. Ang bawat kaluskos ng mga dahon sa gabi ay tila isang bulong ng mga lihim na pilit na itinutulak sa kanya. Sa gitna ng madilim at mapanganib na daan, patungo sa lumang bodega ng JRR Logistics, ang bawat paghakbang ni Maribel ay tila isang pakikipaglaban sa sarili niyang mga takot. Ang banta kay Leo ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kanyang anak ay tila isang marupok na lobo na kailangang protektahan mula sa mga gutom na lobo. Kahit na hindi niya alam kung sino ang nagpadala ng mensahe, ang pag-asa na mahanap si Mang Tomas at ang katotohanan tungkol sa mga ilustre ay mas malaki kaysa sa kanyang takot. Ang kanyang golden moment ay nang tumigil siya sa tapat ng madilim na bodega. Sinigurado niya na nakatago ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa, na laging nakarehistro ang kanyang lokasyon sa kanyang abogado, si Attorney Rafael. Bago niya tuluyang pinasok ang lugar, huminga siya ng malalim. Leo, para sa atin ito, iyang bulong niya sa hangin. Ang mga salitang yon ay tila isang proteksyon laban sa lahat ng kasamaan. Dahan-dahan niyang itinulak ang kalawangin na pinto ng bodega. Ang tunog ng pag-ungol nito ay tila isang sigaw ng lumang panahon, ng mga lihim na pilit na ibinabaon sa lupa. Sa loob ay madilim at amoy lumang kahoy. Ang hangin ay tila mabigat, punong-puno ng alikabok at mga lumang alaala. Isang maputlang buwan ang nagbibigay ng kakaibang liwanag sa loob na nagpapakita ng mga lumang kahon at kalawangin na makinarya na nagbibigay anyo sa paligid. Isang anino ang lumitaw mula sa kadiliman, isang lalaki na tila gulang na sa mga taon at puno ng mga sugat sa kanyang mukha. Mang Tomas? Ang pabulong na tanong ni Maribel. Dahan-dahang lumapit ang lalaki sa kanya at sa bawat hakbang nito, tila binubura ang mga dekada ng pagtatago. Ang kanyang mga mata
ay naniningkit sa kanyang mga mata, tila sinusukat ang bawat galaw ni Maribel. Maribel, ang mahinang sabi ni Mang Tomas, ang kanyang boses ay tila isang kalawangin na instrumento na matagal nang hindi nagamit. Akala ko matagal ka nang patay. Akala ko wala na ang katotohanan. Anong ibig mong sabihin? Ang tanong ni Maribel. Ang mga ilustre, hindi sila natatakot sa Diyos, hindi sila takot sa batas. Ang kayamanan nila ay gawa sa dugo at pagdurusa ng iba. Ang sagot ni Mang Tomas, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Ako ang nakakaalam ng lahat. Ako ang nagtatago ng kanilang mga lihim. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa silid. Sa huling sandali, lumingon si Mang Tomas sa kanya at sinabing, ang mga ilustre ay gumawa ng maraming kasamaan, ngunit ang pinakamalaki nilang kasalanan ay hindi nila nakita ang kabutihan sa puso mo, Maribel. At bukas, babayaran nila ang lahat ng yan. Ngunit sa sandaling iyon, ang tunog ng mga yabag ng sapatos ay narinig nila mula sa labas. Ang mga boses na nag-uusap ng mahina ay tila nagbabalita ng isang paparating na trahedya. Sino yan? Ang tanong ni Maribel. Hindi ko alam. Ngunit alam kong hindi sila kaibigan natin. Ang sagot ni Mang Tomas, ang kanyang mga mata ay tila nakakita ng kamatayan. Bago pa man sila makapag-isip, biglang sumabog ang pinto. Ang mga matitigas na lalaki na may hawak na mga baril ay lumitaw mula sa kadiliman. Mga lalaking kilala ni Maribel, mga tauhan ni Carlos, mga halimaw na handang gumawa ng kahit ano. Isang matinding senyales ng panganib ang bumalot kay Maribel. Sa gitna ng gabi at kadiliman, isang panibagong pakikipaglaban ang sisimulan niya upang mailigtas ang kanyang sarili at ang lalaking alam ang katotohanan. Isang katotohanang handa nilang ibaon ng tuluyan. Ang bawat kataga ni Mang Tomas ay tila isang utos sa gitna ng kalituhan, sa gitna ng kaguluhan at sunog ng baril sa lumang bodega. Sinubukan ni Maribel na makabangon mula sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa takot. Ngunit hindi niya kayang humakbang dahil sa matinding gulat. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga tauhan ni Carlos na walang habas na nagpapaputok ng baril sa paligid. Ang bawat putok ay tila isang martilyo na humahampas sa kanyang puso. Ang kanyang golden moment ay nang nakita niya ang mga mata ni Mang Tomas, ang mga mata na puno ng determinasyon at sakripisyo. Huwag kang mag-alala sa akin, Maribel. Ang katotohanan ay kailangang lumabas. Ang sigaw ni Tomas habang tinatakpan siya ng kanyang sariling katawan mula sa mga bala. Ang tunog ng bala na tumatama sa laman ay tila isang malakas na suntok sa dibdib ni Maribel. Ang kanyang sigaw ay hindi lumabas. Ang kanyang mga labi ay bumukas sa isang tahimik na pagdaing. Dahan-dahan siyang nagkamalay na ang mga bala ay tumatama sa katawan ni Mang Tomas, na ang kanyang mga damit ay nagiging pula. Sa kabila ng lahat, nagawa pa ni Mang Tomas na itulak siya patungo sa isang lumang bintana sa likuran ng bodega, na kung saan ang mga semento ay bahagyang natanggal. Tumakas ka na, Maribel. Iligtas mo ang sarili mo at ang katotohanan. Ang huling bulong ni Mang Tomas, ang kanyang boses ay mahina na. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Itakda mo ang lahat ng kanilang kasinungalingan sa hustisya. Sa kabila ng matinding takot at gulat, nagawa ni Maribel na sundin ang utos ni Mang Tomas. Dahan-dahan niyang inalis ang mga bato sa bintana at tumalon palabas. Sa pagbagsak niya sa lupa, ang kanyang katawan ay tila nawalan ng pakiramdam. Bago pa man siya makatayo, ang tunog ng pagsabog ay lumitaw mula sa loob ng bodega. Kasabay nito ang ingay ng mga apoy. Naramdaman ni Maribel ang pagtulo ng kanyang mga luha habang nakatingin sa bodega na ngayoy nagiging abo. Kasabay nito ang puso ni Mang Tomas na tila nagiging abo rin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang mga sugat. Ang kanyang mga damit ay puno ng dugo ni Mang Tomas.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit sa likod ng takot ay may isang bagong tuklas na lakas. Isang determinasyong ipaglaban ang katotohanan, ang hustisya. Nang tumayo si Maribel, ang apoy sa bodega ay tila nagbibigay ng liwanag sa kanyang mukha. Ang kanyang mga labi ay humihinga ng mga salitang naging panata. Ang salita ni Mang Tomas, hustisya. Pilit niyang pinapikit ang kanyang mga mata. Pilit niyang inaalala ang kanyang naging pag-uusap kay Attorney Rafael sa araw na yon. Kinuha ni Maribel ang kanyang cellphone at tumawag kay Attorney Rafael. Ang bawat ring ay tila isang pagsubok. Sa wakas, sumagot ang kanyang abogado. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Maribel, nasaan ka? May nangyari ba? Attorney, kailangan ko ng tulong. Patay na si Mang Tomas. Ang malamig na sagot ni Maribel. Ang kanyang tinig ay tila binalutan ng yelo. Ngunit meron akong mga ebidensya at kailangan kong itakda ang lahat ng kanilang kasinungalingan sa hustisya. Ngayon na, habang papunta si Maribel sa bahay ni Attorney Rafael, kanyang pinlano ang gagawin sa mga susunod na oras, ang kanilang pag-uusap at lahat ng kanyang mga plano. Ngunit bago pa man niya maabot ang bahay, muli niyang natanggap ang isang mensahe na nagpapahinto sa kanyang gagawin. Ang mensahe ay naglalaman ng mga larawan at ng isang live video. Sa mga larawan, nakita niya ang mga tao na may mga armas na pumasok sa bahay ni Attorney Rafael at sa live video, nakita niya ang kanyang abogadong nakahandusay sa sahig, ang mga matay naglalaho at nawawalan ng buhay. Sa unang pagkakataon, ang kanyang puso ay tila natakot ng husto. Lahat ng taong kanyang pinagkakatiwalaan ay binabawi na sa kanya. Sino pa ang kanyang magtitiwalaan? Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, ang kanyang mga mata ay muling nakatuon sa kanyang imbitasyon. Bukas. Bukas ang kasal ni Carlos. Bukas. Sa gitna ng pagdiriwang, isisigaw niya ang katotohanan. Kahit pa ito ang maging huling sandali ng kanyang buhay. Ang bawat hakbang ni Maribel patungo sa Grand Ballroom ay tila isang sayaw sa gitna ng kamatayan. Ang kanyang katawan ay nanghihina. Ang kanyang puso ay tila nabasag ng ilang beses. Ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matibay kaysa sa bakal. Sa kanyang isipan, ang mukha ni Leo at ang mga salita ni Mang Tomas at Attorney Rafael ang nagbigay sa kanya ng lakas na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Sa labas ng hotel, ang mga mamahaling kotse ay nakaparada sa harap. Sa loob, ang mga bisita ay nagkakasayahan. Ang mga ngiti ay nagliliwanag sa kanilang mga mukha. At ang musika ay nagbubunsod ng kasiyahan sa gitna ng napakaraming tao. Ngunit para kay Maribel, ang lahat ng ito ay isang malaking pagtatanghal ng kasinungalingan. Ang bawat tawa, ang bawat galaw ng mga tao ay tila isang insulto sa kanyang kalagayan. Bago siya pumasok sa ballroom, hinawakan niya ang kanyang notebook, ang kanyang sandata at tagapagligtas. Doon, nakasulat ang lahat ng kanyang mga plano, ang lahat ng mga ebidensya ng mga kasinungalingan ng mga ilustre at ang kanyang huling pangako sa mga taong nawala sa kanya. Sa gitna ng kalituhan, nararamdaman niya ang kanyang golden moment, ang pagpili na huwag maging biktima, ang pagpili na ipaglaban ang katotohanan, at ang pagpili na huwag maging duwag. Dahan-dahan niyang binuksan ang malalaking pintuan ng ballroom. Ang liwanag mula sa mga chandelier ay tila tumusok sa kanyang mga mata. Ang mga bisita ay nagsimulang tumahimik nang makita ang kanyang pagpasok. Ang kanyang itim na gown ay tila isang aninong gumagalaw sa gitna ng liwanag. Sa entablado, nakatayo sina Carlos at Stella, ang reyna at hari ng kasinungalingan. Ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa galak. Ang kanilang mga ngiti ay tila nakalalasong ngiti. Nang makita si Maribel ang nangiti sa labi ni Stella, ay naglaho. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at takot, na tila nadarama ang paparating na bagyo. Sa gitna ng katahimikan, naglakad si Maribel patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya
ay tila isang paglalakbay sa gitna ng isang minahan. Ang bawat bisita ay nakatitig sa kanya. Ang kanilang mga tingin ay hinaluan ng pagtataka at pananabik. Nang makarating siya sa entablado, hinarap niya sina Carlos at Stella. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa unang pagkakataon, nakita ni Maribel ang tunay na takot sa mga mata ng kanyang asawa. "Anong ginagawa mo rito, Maribel?" Ang tanong ni Carlos. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Lumayas ka na." "Hindi ako aalis." Ang malamig na sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Inilabas niya ang kanyang notebook at sinimulang basahin ang lahat ng kanyang mga ebidensya, ang mga transaksyon, ang mga peke, ang lahat ng mga kasinungalingan ng mga ilustre. "Ginagamit niyo ang aking kumpanya para magnakaw. Naglaba kayo ng pera. Pinatay niyo ang aking ama. At ngayon, pinlano niyo ang lahat ng ito upang makuha ang lahat ng aking ari-arian." Nagulat ang lahat ng bisita. Ang mga bulungan ay nagsimulang lumaganap sa paligid. Ang mga mukha ay nagbago. Ang mga ngiti ay naglaho. Ang lahat ng ito ay hindi pa tapos. Dahan-dahan niyang sinabi ang bawat salita. "Stella, hindi ka reyna. Kriminal ka. At Carlos, hindi ka prinsipe. Isa kang magnanakaw." Biglang tumakbo ang isa sa mga tauhan ni Carlos upang pigilan si Maribel, ngunit hinawakan siya ng mga pulis. Inutusan ni Maribel ang kanyang mga kakampi. At nang marinig ng mga bisita ang lahat ng katahimikan ay nadurog ng isang malakas na sigawan. Itigil ang kasal. Itigil ang mga magnanakaw. Hindi nakakilos si Stella. Habang ang buong mundo ay tumatalikod sa kanya, nakita niya sa kanyang mga mata ang pagkadurog ng lahat ng kanyang mga pangarap, ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan, at ang pagbaba ng kanyang trono. Sa huling pagkakataon, tumingin siya kay Carlos na hindi makagalaw dahil sa takot. Ngunit sa halip na damayan siya, tumalikod si Carlos sa kanya at tumakbo ng walang lingon. At sa gitna ng gulo, ng mga pulis na nag-aaresto sa mga ilustre at ng mga bisita na nagtatago sa takot, si Maribel ay nakatayo sa entablado, isang reyna na nagwagi. Ang kanyang mga luha ay hindi na dahil sa pagdurusa, kundi dahil sa tagumpay. Ang bawat patak ng araw sa kanyang mukha ay tila isang paghaplos ng mga anghel. Sa isang maliit na parke sa labas ng syudad, habang hinihintay ang huling senyas ng hustisya, nakaupo si Maribel sa isang bangko. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang batang naglalaro ng eroplano sa kalangitan. Ang kanyang anak, si Leo. Ang mga salita ni Mang Tomas ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang hustisya, sa wakas, nagawa niya itong makamit. Sa tulong ng kanyang abogado, ang pamilya ilustre ay nahaharap sa mga kaso ng pandaraya, pagnanakaw, at pagpatay. Si Carlos at Stella ay nakakulong at ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska. Habang iniisip niya ang lahat ng ito, ang kanyang puso ay tila biglang gumaan. Ang kanyang mga labi ay bumuka sa isang nangiti. Isang lalaki na ngayon ay may suot na uniforme ng pulis ang lumapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay pamilyar, sapagkat ito ay ang nakababatang kapatid ni Attorney Raffel. "Maribel, may mensahe para sa'yo," ang sabi ng pulis habang inaabot sa kanya ang isang sobre. Sa loob ay isang maliit na liham at isang susi. Binuksan niya ang liham at binasa niya ang mga salitang nakasulat. Ang liham ay galing sa kapatid ni Attorney Raffel. "Maribel, alam kong hindi ka makapagpapatawad sa nangyari. Pero sana matanggap mo itong kaunting tulong. Heto ang susi ng isang maliit na bahay na minana namin. Mayroon itong malaking bakuran at malapit sa paaralan ni Leo. Ito na ang simula ng bago mong buhay. At sa ngalan ng hustisya, pinatawad na rin namin kayo." Sa huling pagkakataon, ang kanyang mga luha ay tumulo sa kanyang pisngi. Ngunit ang mga ito
ay hindi na luha ng kalungkutan. Ang mga ito ay mga luha ng kalayaan, ng kapayapaan at ng pasasalamat. Ngumiti si Maribel habang kanyang tinawag ang kanyang anak. Hinarap niya ang anak at sinabi niya, "Leo, tumakbo ka na. Wala na tayong babalikan. Ang bahay natin ay nandyan na. Kaya naman, lumipad na tayo." Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, ang batang si Leo ay tumakbo sa parke, kung saan nag-aantay si Maribel. Ang pag-asa ay nasa kanilang mga puso. Isang bagong buhay na puno ng liwanag at kapayapaan. Ang kanyang golden moment ay nang sinundan niya ang anak. Habang hawak ang kanyang kamay, hinarap nila ang malawak na bukas na daan. At sa kabila ng lahat ng paghihirap, sa wakas, si Maribel ay nakahanap ng kapayapaan. Ang kanyang buhay ay isang patunay na ang hustisya ay hindi nagtatapos sa paghihiganti, kundi nagsisimula sa kapatawaran.